Walang ibang hangad si Jolina Mendez kung hindi mabigyan ng magandang buhay ang kapatid. Siya ang tanging inaasahan nito. Kaya naman, gagawin niya lahat maibigay lang ang pangangailangan nito. Siya ang breadwinner ng pamilya. Siya ang nagpapaaral sa kanyang nakababatang kapatid. At the same time, isa siyang sekretary ng binatang si Melchor Cuevas. Isang araw, nalaman na lamang niya na binenta siya ng kanyang madrasta sa isang baklang nagre-recruit ng mga dalaga at pinilit siyang isama sa isang pribadong lugar. Nang nasa stage na si Jolina upang ibenta na sa mga customer ay wala siyang magawa kundi ang tumayo sa gitna ng stage habang naghihintay kung sinong bibili sa kanya. Akala niya ang makakabili sa kanya ay isang matandang lalaki, ngunit nagulat na lamang siya nang biglang sumulpot ang boss niya sa kung saan at binili siya nito sa halagang 10 milyong piso. Akala ni Jolina ay walang kapalit ang pagtulong ng boss niya sa kanya. Ngunit nagulat siya nang sabihin ni Melchor Cuevas sa kanya na kailangan niyang bayaran ng 10 milyong piso. Nang sabihin ng dalaga na hindi niya kayang bayaran ng 10 milyong piso, inalok siya ni Melchor na maging bed slave nito. Papayag kaya si Jolina Mendez sa inaalok ng kanyang boss? Ano kaya naghihintay kay Jolina once natanggapin nito ang hinihinging kapalit ng binata? At ano ang mangyayari kapag nagbalik ang childhood friend niyang si Nolan? Ang binatang gagawin ng lahat, makuha lang ang pag-ibig ng dalaga. Iyan ang ating aalamin sa ating kwento. 500,000! 1 million! Sinong bibili sa magandang binibiding ito? Tanong ng announcer sa mga kalalakihang nandito sa isang secret bar. Hindi ko maiwasang hindi yakapin ang sarili ko. Halos wala na akong suot na saplot. Sobrang lamig. Maninigas na atang buo kong katawan dahil sa tindi ng lamig sa bar na to. Naghiyawa naman ang mga audience. Marami nag-aagawan sa pagbili sa akin. 2 million para sa babaeng yan. Tumaas ang balahibo ko nang makita ko ang taong bumibili sa akin. Nakatutok ang spotlight sa taong yon. Isang matandang lalaki. Kulubot ang mukha at gustong bumili sa akin. Sana naman huwag ako mapunta sa matandang yon. Wala na bang gustong bumili sa fresh naming binibini? Pumikit ako ng mariin nang wala na magtangkang magsalita sa mga audience na nasa baba ng stage. Eto na nga, mabibili na ako ng matandang lalaking yon. Para ko na atang lolong taong gustong bumili sa akin. Nakakapanindig balahibo. Mr. Reyes, maaari mo nang kunin ang aming fresh na bini. 10 million. Napamulat ako ng mata nang marinig ko 10 million. Hindi ako makapaniwala. Ang taong nagsabi nun ay ang boss ko? Nananaginip lang ba ako? Sana'y sampalid ako ng katotohanan. Oh, may bago tayong panauhin. Sayang, pero nabili ng binibining gusto mong bilhin, Ginoo. I don't care. Give it to me. Bibilhin ko siya ng 10 milyon. Dahil sa sinabi ng binata kong boss ay nagsibulungan naman ang lahat ng tao nandito. Hindi naman magkamayaw ang puso ko. My gosh, 10 million para sa isang katulad ko? Makakabili na ata ako ng mansyon sa halagang 10 milyong piso. Pero sa bagay, barya lang naman sa boss ko ang perang yon. Pero hindi pa rin ako makapaniwala na ililigtas ako ng istrikto kong boss sa matandang lalaki na gustong bumili sa akin kanina. Congratulations, Mr. Cuevas! Maaari mo nang kunin ang babaeng gusto mo. Anunsyo ng announcer. May lumapit naman sa akin na isang babaeng waitress at sinabing sundan ko raw ang boss ko. Binigyan rin ako nito ng jacket upang ipangtakip sa katawan ko. Laking pasasalamat ko naman dahil kahit papaano mainitan ng katawan ko. Leche kasing madrasta ko. Binenta ba naman ako sa nagbibenta ng mga babae sa mga mayayaman? Nakaupo ako sa front seat habang nakayuko. Nagmamanehong boss ko at hindi ko alam kung saan kami patungo. Ewan ko, pero nakaramdam ako ng takot sa binatang kasama ko ngayon. Pakaramdam ko kasi kakainin ako nito anytime. I can't imagine na binibenta mo sarili mo sa mga lalaki, Miss Mendez. Ilan na kayang lalaking nakatikim na sayo? Naikuyom ko ang aking kamao. Imbis na mahiya ako sa boss kung ito ay nakaramdam ako ng inis. Sa tingin ba nito isa akong kaladkaring babae? Hindi ako kaladkaring babae, Sir Cuevas. Kasalanan to ng madrasta ko eh. Kung hindi ba naman ako binenta sa mga sindikatong yun, di sana wala ako sa sitwasyong ito. Ngit-ngit ko. So hindi ka katulad ng nasa isip ko? Tanong nito.
Pagkahinto ng kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada, tumango naman ako. Bago ko binalingan ng tingin ng labas ng bintana, napakunot ang noo ko. Nakita ko isang puting bahay mula sa labas ng bintana. White House ito kung tawagin. Nasaan tayo, sir? Pwede bang umuwi na ako? Inaantok kong tanong. Hating gabi na rin kasi wala pa akong pahinga buong araw. Linggo ngayon at bukas Lunes na. Papasok pa ako sa kumpanya ng lalaking kasama ko ngayon. Isa kasi akong sekretary ng binatang Cuevas na to. Dahil nakapagtapos naman ako ng kursong business ay hindi na ako nahirapang makahanap ng trabaho. Tumawa naman ito ng mahina na ikinakunot ng aking noo. Kung papauwiin kita, ibabalik mo ba sa akin ng 10 milyong piso? Nakangisi nitong tanong. Ilang segundo akong loading. Come on, Miss Mendez. Hindi birong 10 milyon. Mahirap kitain ang halagang yon. Kaya sa tingin mo ba walang kapalit ang pagbili ko sa iyo at sa pagligtas ng buhay mo sa matandang gustong bumili sa iyo kanina? Dugtong pa nito. Paano ko mababayaran ng 10 milyon kahit siguro magtrabaho ako sa iyo habang buhay? Hindi kita mababayaran. Nakangiwi kong sabi. Nakaligtas nga ako sa matandang lalaki kanina pero mas malaki pang problema ko ngayon. Simple lang. Ha? Ano simple lang, sir? Naguguluhan kong tanong. Be my bed slave. Ha? Bed slave? Nasisiraan ka na ba ng ulo, Sir Cuevas? Buliw ko. I'm serious. Be my bed slave at magiging bayad ka na sa akin. Ako na rin ang magbabayad ng tuition ng kapatid mo hanggang sa makapagtapos siya. Huminga ako ng malalim. Kung papayag ako, hanggang kailan mo ko magiging bed slave? 1 linggo? 1 buwan? 1 taon? Tanong ko dito. Siguro naman magsasawa din ito sa akin para sa kapatid ko. Gagawin kong lahat para makapagtapos siya ng pag-aaral. At para na rin matupad ko ang huling habilin ni nanay noong nabubuhay pa siya. At kailangan ko ring matubos ang lupa't bahay namin na ngayon ay nakasangla. Hanggat hindi ako nagsasawa sa'yo, hindi matatapos ang kontrata mo sa akin. Hanggat hindi ko sinasabi, Miss Mendez. Napanganga naman ako. Ngayon ko lang nalaman na may ganitong side ang boss kong ito. Paano kung hindi ako pumayag? Tanong ko dito. Ewan ko sa sarili ko pero may parte sa akin na huwag pumayag sa gusto niyang maging kabayaran ko. Hindi naman kasi ganun kadaling pumayag. Katawan kong gagamitin ko dito para maipambayad sa lalaking ito. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend at higit sa lahat, hindi ko pa nararanasang makipagtalik. Birhen pa ako. Sabi ko nga sa sarili ko'y magmamadre ako. Pero paano mangyayari yun kung ibibigay kong kinaiingat-ingatan ko sa boss kong ito? You have only 2 choices. First, you need to pay me after 2 months and second, you will say yes to what I said before. Wala na bang ibang choices? Hirit ko. Inilingan lang naman ako nito na siyang ikinabagsak ng balikat ko. Kung wala na akong magagawa kung hindi pumayag. Hoy, tinatawag ka ni sir. Mukhang galit. May nagawa ka bang kasalanan, Jolina? Nakataas kilay na tanong ng kaibigan kong si Odette. Umiling naman ako. Wala naman ako natatandaan na nagawa akong pagkakamali at saglit pa lang naman akong nawawala sa loob ng opisina ni Sir Melchor. Katunayan nga nagpaalam ako sa kanyang sabay kaming kakain ni Odette ng lunch. Puntahan ko na lang baka may papagawa. Pagpapaalam ko sa kaibigan ko. Kaagad naman akong nagtungo sa opisina ng boss namin. Naabutan ko tong abala sa pagtitipa sa laptop nito. Napailing ako ng isara kong pintuan ng office niya. Akala ko nga ay hindi ako nito napansin na dumating. Pero nagkamali ako. Lumingon ito sa direction ko na may malagkit na tingin. Napaiwas naman ako ng tingin kay sir nang magtamang mga mata namin. Come here, Miss Mendez. Utos niya na nag-alangan naman ako naglakad. Patungo sa kinaroroonan niya. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Kinakabahan din ako. Ngayon na nga pala magsisimula ang pagiging bed slave ko. Sit, utos niya nang malapit ako sa kanya. Nag-alangang naupo ako sa kanyang hita. Don't be scared, my pet are not yet angry. Bulong ni Sir Melchor sa tenga ko na siyang nagpatindig ng balahibo ko. Baka may makakita sa atin, kinakabahan kong sabi. Aalis na sana ako mula sa pagkakaupo ko sa hita niya nang hawakan niya ang bewang ko at siya na mismo ang tuluyan naglapat ng pang-upo ko sa hita niya. Napapikit ako ng mariin. Tinutusok ng junjun ni Sir Melchor ang pang-upo ko.
Paano pa kaya kung makawala ito sa hawla? Di mas lalo itong magwawala. Nailak mo naman 'di ba? Pero kung hindi mo nailak, wala akong magagawa kung makita nila tayong nasa ganitong sitwasyon. Ngisi niyang sabi. Bastos, sambit ko. Tumawa lang naman siya, sa kanya ayos lang pero sa akin hindi ayos yon. Remember, your duties start now. My pet are angry now, Miss Mendez. See? Gusto na niyang kumawala sa hawla. Nakangising saad niya. Don't worry, may soundproof itong office ko. Walang makakaalam na may ginagawa tayong kababalaghan sa office ko. Dugtong pa niya. Hindi ako nagsasalita dahil sa kaba na nararamdaman ko sa mga oras na to. Sigurado ka bang dito natin gagawin? If you want, Miss Mendez. Dito natin gagawin ang nasa isip mo. Pilyo niyang sabi. Huwag natin gawin dito. No, I'm your boss. Ako lang ang magdidesisyon. Aniya. Wala akong nagawa kung hindi manahimik na lamang. Anong gagawin mo na? Nutella, Sir Melchor. Taka kong tanong, nakaupo ako sa sofa. Habang nanonood ng K-drama, nandito kami sa kondo niya. At ang sabi niya ngayon daw namin itutuloy ang naudlot na kaganapan kanina sa office. Hindi ko maiwasang hindi matawa kanina. Handang-handa ng boss ko kung hindi lang kumatok ang isang staff niya kanina. Di sana natuloy na niyang binabala kanina sa akin. Remove your all clothes. Utos niya. Sinunod ko naman siya kahit na nagtataka dahil hawak-hawak pa rin niya ang Nutella. Kakainin ba namin yan habang nagtatalik? Tamang-tama, mahilig na naman ako sa Nutella. Talagang magkakasundo kami nitong boss ko. Napatulala ako nang dumukot siya ng Nutella sa pamamagitan ng isa niyang daliri at pinahid niya ito sa akin. Nutella para sa perlas ko? Bakit kailangan pa niyan? Gusto mo bang langgamin ako? You know why I'm putting Nutella in your... O bakit? Bakit mo nga ba nilalagyan ng Nutella, Sir Melchor? Mukha bang tinapay ang pechay ko? Piloso po kong tanong. Dahil nainis ako sa sinabi niya, tinikom ko ng hita ko takmang babangon na magsalita siya. Mas masarap kasi kapag meron ito, napairap ako. I'm telling the truth, Miss Mendez. Nilapag niyang Nutella sa mini table na nasa harapan namin at tumayo siya. At isa-isa niyang tinanggal ang mga suot niya sa katawan. Dahil nakabukas ang lampshade ay kitang-kita kong magandang view. Magandang pangangatawan ng lalaking ito. I am 25 now. Nasa legal age naman na ako para makipag-love making. Yun nga lang, gagawin ko lang naman ito dahil sa atraso ko sa boss kong ito. Shit, you're still virgin? Hindi ba obvious na virgin pa ako? Ang labo naman ng mata mo, sir. Yeah, but now you are not virgin anymore, Miss Mendez. You are my slave. You are mine now. Sir, naihina ako. Pwede bang umihi muna ako? Tanong ko habang nahihirapang magsalita. Are you serious, Miss Mendez? Iihi ka sa kalagitnaan ng ginagawa natin? Funny ha? Saan nito habang nakahinto sa paggalaw sa ibabaw ko? Sa lagay na naiihi na ako, sir eh. Baka gusto mo dito ako mapaihi sa malambot na sofa mo. Banta ako sa may diin na boses. Then go, Miss Mendez, because I am coming too. Dahil sa matinding pagpipigil ko, kusa nang lumabas ang namumuo sa puson ko. Are you enjoying? Tanong niya habang nakasubsob ang katawan niya sa katawan ko. Sabay kaming nakaraos pero mukhang hindi naman siya pagod na pagod. Hindi katulad ko. Parang mamamatay na ako dahil sa pagod. First round pa lang naman to. Naglalakad ako patungo sa elevator na hindi sinasadyang nabangga ako ng isang ginang. Ayos lang po ba kayo, ma'am? Nag-aalala kong tanong. Napaupo kasi ito sa sahig at sa tingin ko'y nasaktan ito sa malakas na pagkakasalampak ng pang-upo nito. I'm okay, miss, but you can help me to stand? Tanong nito na kagad ko naman tinanguan. Nilapitan ko at inalalayan ko nang sa wakas ay nakatayo na ito at doon ko napagtantong kahawig nitong ginang ang boss ko. Kung hindi ako namamalikmata ay parang carbon copy ni Sir Melchor ang babaeng kaharap ko ngayon. Kaano-ano kaya to ng boss ko? Thank you, miss. Dugtong pa nito, ngumiti ako. Pasensya na rin po, ma'am. Hindi ko rin po kayo napansin kanina. Nagmamadali po kasi akong pumunta sa office ni Sir Melchor. Kamot bato kung sabi. Sino ba naman ang hindi magmamadali kung magkakaroon ka ng malalang punishment once na malate sa pagpasok? Oh, you are going to your boss. Mari ba tayong magsabay na, miss? Wait, can I know your name? May hinahon itong tanong sa akin. I'm Julina Mendez po. Ako pong secretary ni Sir Melchor.
Nice, ang ganda naman pala ng sekretary ng batang yon. Nakangiti nitong sabi habang sinusuri ang buo kong katawan. Hindi ko naman maiwasang hindi makaramdam ng hiya. Hindi ko naman masasabing napapangitan ako sa suot ko para itong nakakita ng anghel. Pero hindi ko napakinggan ng malinaw ang sinabi nito. Ma'am, maaari ko po bang malaman kung sinong pupuntahan niyo dito? Para matulungan ko na po kayo makitang hinahanap niyo. Saad ko. I'm going to my son's office, Miss Jolina. And you said you are secretary ng anak ko. Maaari ba tayong magsabay pumunta sa office niya? Tanong nito. Hindi naman ako nakapagsalita kaagad. Anak niya ba ang boss ko? Miss Mendez, did you hear me? Oh yes ma'am, medyo na-shock lang po ako ng konti. Saad ko sa nahihiyang tono. I'm sorry Miss Mendez, anak kong boss mo si Melchor Cuevas. Hindi ba kami magkamukha ng boss mo? Nakakunot ang noong tanong nito. Umiling ako. Magkamukha talaga sila, ako lang talaga ang may pagkatanga dahil hindi ko kagad naisip na magkamag-anak itong kaharap ko, pati ang boss ko. Nahihiya ako dahil sa inasta ko para akong sira. You know Miss Mendez, I like you for my son. Unang pagkikita pa lang natin ngayon pero ang lakas ng pakaramdam ko na bagay kayo ni Melchor. Biglaan itong sabi, napaubo ako dahil sa sinabi. Nagtataka naman itong napatitig sa akin. Sino ba naman ang hindi mapapaubo ko yun ang sasabihin? Ano yun? Na love at first sight ang mami ng boss ko sa akin? Haha, ang awkward naman nun. Hehe, hindi po ba malabong mata niyo ma'am? Biro ko. Natawa to na ikinailing ko naman. Malinaw pang mata ko Miss Mendez. Halika na, doon tayo sa office ng boss mo magkwentuhan. Pag-aya niya, tumango ako. Ilang minuto lamang ang lumipas at nakarating na kaagad kami sa office ng boss ko. Nakakunot ang nuot mapanuring tingin ang unang bumungad sa amin nang makita kami ni Sir Melchor na magkasama ng mommy niya. Hindi naman ako makatingin ng matagal sa boss kong ito dahil pinapangunahan pa rin ako ng hiya at kilabot. Nahihiya ako sapagkat ang aggressive ko kagabi. Mom, what are you doing here? I thought you are going to US. Nakadikwatron tanong ng boss ko sa mommy niya. And beside, hindi ka naman pupunta dito kung walang kailangan, right? Dugtong pa nito. Sinusubaybayan ko lamang ang bawat galaw nila habang nakatayo ako sa gilid ni Sir Melchor. Hindi man lang marunong gumalang itong si Sir Melchor sa mommy niya. Saan? Hindi mo lang ako niyakap or halikan man lang sa noo. Manang-mana ka talaga sa daddy mo na parang pinaglihi sa sama ng loob. Nakabungis-ngis na sabi ng mom niya. Natawa ako dahil nasabay akong lingunin ng mag-ina. Napayuko ako dahil masamang tingin ang pinukol sa akin ng boss ko. Why are you laughing, Miss Mendez? Tanong sa akin ng boss ko. Sinulyapan ko to't saka umiling. Nothing sir, pupunta po muna ako sa labas para naman po makapag-usap kayong dalawa ng mom mo. Sabi ko't aalis na sana ako sa kinatatayuan ko nang sabay na magsalita ang dalawa upang pigilan ako. Stay here. Miss Mendez, sit beside me. Magiging part ka na naman ng family namin eh. Hey, what are you saying, Mom? Ma'am, gusto niyo po ba ng coffee? Singit ko. Hindi na Miss Mendez, sit beside me. Naboboard kasi ako kaya I've decided na tumuloy dito para kamustahin ng boss mo. Total nakilala ko ng magandang sekretary ni Melchor. Ay maapaw sa sayang dibdib ko. Nakangiting sabi nito sa akin. Napangiwi ako. Simple lang palang kaligayahan ng mommy ni Sir. Dahil hindi ako gumalaw mula sa kinatatayuan ko, lumapit sa akin ng mommy niya at inalalayan ako nitong maupo sa mamahaling sofa ng boss ko. You two are met before? Tanong ng boss ko. Umiling ako. Kanina pa lang naman kami ng mommy niya nagkakilala. Hindi ko naman nakalain na sobrang bait ng mom niya sa magkatulad kong empleyado. Kanina lang anak, nakabanggaan kasi kami kanina and I didn't expect na sekretary mo pala ang magandang dalagang ito. Nakangiting sabi nito. Bored na nilingon ako ng boss ko. My secretary is beautiful. I think your eyes is blurred, ma'am. Pambabara sa sinabi ng mom niya. Napairap ako. Mukhang hindi kumbinsidong magaling kong boss sa sinabi ng mommy niya. Yes, your secretary is beautiful. Bakit anak, hindi ka ba nagagandahan sa secretary mo? Takang tanong ng mom niya sa kanya. Yeah, pagkasabi nito'y binalingan pa ako nito ng mapang-asar na tingin. Inirapan ko naman to ng palihim. Nolan's point of view. One day, you will be my Jolina. Balang araw hindi mo na ako itataboy dahil darating ang araw na ikaw mismo lalapit sa akin.
Pagkausap ko sa litratong hawak ko. The girl in the picture, it was Jolina, my childhood friend. Matagal na kaming magkaibigan since high school pa lang dahil nakatapos kami ng pag-aaral. And I tried to confess my feelings to her but she refused it. She said she loved me as a brother. Yes, it's hurt. Dahil I'm obsessed to my best friend at hanggang ngayon I still love her. More than 3 years pero hindi ko pa rin kaya siyang harapin. Nung araw na tinanggihan niyang alok ko, nang panliligaw sa kanya, pinangako ko sa sarili ko na hindi ako babalik sa Pilipinas hanggat hindi ko nababago ang sarili ko. Gusto kong baguhin at higitan ang mga lalaking nasa paligid ni Jolina. Lalo na ngayon, nalaman kong nagtatrabaho palang babaeng mahal ko sa mortal na kaaway ng pamilya ko. I've decided to back in the Philippines and at the same time, gusto kong makuha ang loob ni Jolina. Boss, your ticket po, 6:15 PM in the evening po ang flight niyo. Nilapag ko sa table kong litrato ni Jolina nang dumating ang pinagkakatiwalaan kong assistant na si Pierre. Umikot ako upang humarap sa assistant ko. And I'm just nodded. Anyway sir, your dad said you need to meet Mr. Chua before you go to the Philippines. Seryoso kong tinignan mula sa matang assistant ko. Di bang sabi ko, cancel all upcoming meeting Pierre? I asked gently. Yes sir, pero mahigpit na inutos ng dad mo na kailangan mo makipagkita kay Mr. Chua. He explained, I just nodded. Alright, ready my car Pierre. Utos ko na kagad niyang sinunod. Kaharap ko si Mr. Chua ngayon habang abala ito sa pagsasalita tungkol sa negosyo ng pamilya niya at ng pamilya ko. Mr. Hector, I want you to know that my transaction last day is not well. Your dad said you are the one who helped me to fix my problem in my business. I smiled to him. Ano pa nga bang magagawa ko? Sa akin lang naman umaasang mga kasosyo ng dad ko sa negosyo. Silang gumagawa ng gulo, ako ang nag-aayos. Ang tinutukoy ni Mr. Chua and tungkol sa transaksyon noong isang araw. Isang drug lord ang matandang inchik na ito. Kung hindi dahil sa pamilya ko, hindi lalagon negosyo nila. Pero dahil ganun talaga sa mundo ng pagnenegosyo, wala akong magagawa kung hindi tulungan sila. Upang tulungan nilang pamilya ko pabalik. Don't worry Mr. Chua, I will help you to your business. Before I go to the Philippines, I said. He stand up and he offered his hand to me. Tumayo ako at nakipagkamay sa kanya. Thank you, I will go now. My secretary emailed you about the files you need. He said. Namulsa ako sa harap niya. Alright, I will go now too because I have a flight later. Pagkasabi ko noon ay sabay na nga kaming sumakay sa kanya-kanyang sasakyan. I'm excited to see Jolina. I want to hug her. Jolina's point of view. Boss Melchor, meron nga po ako ngayon kaya bawal tayong mag-ano. Nahihiya akong sabi. Kanina ko pa sa kanya sinasabing I have a period. Bawal namang makipagtalik ang isang babae kapag may period. Liar, bulyaw sa akin ito. Napairap ako dahil sa inasta niya. Remember, I am a girl. I have a period. Buwan-buwan nagkakaroon ng period ang babae kaya huwag ka na makulit at na-stress lang ako. Sad ko. Sa totoo lang hindi dapat ako papasok pero ang walang hiyang boss ko. Pinasundo pa ako sa driver niya at pinilit na pumasok sa opisina. Kaya heto ako ngayon. Kahit tamad na tamad magtrabaho ay tinitiis ko pa rin. Tapos dadagdagan pang lalaking ito. Miss Mendez, kung hindi ka makikipagtalik sa akin, hahanap ako ng ibang babae. Sabi pa nito, natawa naman ako. Gusto ko nga yun kasi sa ibang babae niya ibubuhos ang panggigigil niya. Eh di maghanap ka, wala namang problema sa akin yun. Remember boss, employee mo lang ako. Kaya ako nandito sa sitwasyong ito dahil binili mo ko at ginawa mo kong bed slave. Pati gustuhin ko man na wala akong magagawa dahil I have a period. Means no contact hanggat 3 days ako. Mahaba kong litanya. Shit, you make me crazy Miss Mendez. Nahihirapan itong sabi. Palihim akong natawa. Buti na lang talaga dahil nagkaroon ako ng period, magkakaroon din sa wakas ng day off ang pechay ko. Miss Mendez, sambit nito. Yes sir, sambit ko pabalik. How many days? Tanong niya habang ang paningin ay nasa kisame. Kinunatan ko to ng noo, hindi ko kasi nakuha ang nais niyang itanong. How many days sir? Tanong ko pabalik. Hanggang kailan ang period mo? Paglilinaw niya, napatango-tango ako. Akala ko kung anong tinutukoy niya. Depende sir, pwedeng 5 days or 1 week. I'm not sure kung kailan matatapos ang period ko ngayong buwan sir. Sad ko.
Para naman itong sinakluban ng langit at lupa dahil sa narinig niya. What it's mean? I need to wait until the period is gone? Nangihinayang nitong sambit. Ganun na nga. Pwede ka naman maghanap ng bakalang makakatalik mo ngayong gabi, sir. What do you think, sir? Saad ko. Sinamaan naman ako nito ng tingin. Abat ang babaeng to. Hoy babae, tunay akong lalaki. At babaeng gusto ko, ihampas ko sa talong ko eh. Ano kayang gagawin ni Nolan sa muling pagbabalik niya ng Pilipinas? Magawa kaya niyang makuha ang babaeng matagal na niyang pinapangarap? Ano ang gagawin ni Melchor kapag nalaman ng tungkol kay Nolan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.